Magandang umaga, mga kababayan at mga kapatid. Wala po sa oras ang aking pagpasok ngayon sa pagbablog dahil kapapasok lang ng balita. Paggising ko ngayon umaga ay ang una kong narinig sa radio ay yung kaninang madaling araw na pagpasok ng mga pulis sa compound ng Kingdom of Jesus Christ. At ang balita at least 1,000 policemen or siguro mas madami pa. Hindi natin alam ang eksaktong numero. Pero ito yung sinasabi ko doon sa aking nakaraang vlog na hindi po pwede talaga yung parespeto nang hihingi ng respeto ang mga empleyado ng Kingdom of Jesus Christ kuno na galangin ang kanilang tahanan at mga peace-loving people daw sila. Kini-question ko nga na nasaan naman yung paggalang nyo sa batas. Unahin natin yung rule of law. Otherwise, pagka ginamitan tayo ng relihiyon palagi tuwing may mga ganitong problema sa ating bayan, wala nang katapusan na ang pagtatago ng mga merong dapat may mga pananagutan sa batas. Hindi po pwedeng ganun. Bago tayo manghingi ng respeto sa ating mga tahanan, dapat meron din tayong respetong pinakikita sa ating batas. So yun po, kasalukuyang ginagalugad ng mga pulis ang compound ng KOJC. At I commend General Torre for this morning's activity ng pulis. Tama po itong ginagawa ninyo. At hindi po pwede magpapa-intimidate tayo sa kung kani-kaninong kung sino-sinong mga personalities para lang wag matuloy ang dapat yung gawing trabaho. Tama po itong ginawa ninyo ngayong madaling araw. Wag nating kalimutan na meron tayo mga dapat ipatupad na batas. Hindi po pwedeng sinasabi ko nga ngayon ulit, yung mga sinabi ko doon sa nakaraang kong comment sa vlog, hindi po pwedeng ang rules ni Kibuloy ang masusunod dito. Hindi po pwedeng sila ang magsasabi kung anong klaseng pagre-raid or paano ninyo i-conduct yung pag-raid. Gawin po ninyo kung ano ang tama, kung ano po ang dapat na gawin ng mga kapulisan para maaresto ang katulad ang taong katulad ni Kibuloy. Hindi po pwedeng sila ang magmamando kung paano sila aarestuhin. Wag po nating laruin ang laro na gusto ng mga tao ni Kibuloy. Wag po nating laruin ang laro na gusto ni Kibuloy. Hindi uubra ang ganon. Walang mangyayari sa atin. Kailangan ipatupad ang batas ng pantay-pantay. Alam ko kung paano magtrabaho ang pulis. Hindi na naman tayo bata. Marami na akong nakita kung paano magtrabaho ang pulis. Ngayon napaka-gentle ng pulis dito kay Kibuloy sa mga nakaraan. Pero ngayon, tama po itong ginagawa ninyo. Huwag po nating tantanan hanggat di mahuli ang taong yan. Dahil katawa-tawa, lalabas ang ating batas. Huwag nating hayaan na lumawig pa ang ganitong klaseng pangyayari sa ating bansa na nagiging katawa-tawa ang ating mga law enforcers. Ito, sampal sa mukha ng NBI. Nakita nyo ang comparison ng ginawa ninyong supposed to be raid or pagsaserve ng warrant dyan sa loob ng Kingdom ni Kibuloy. Napakalayo. Ano ang ma-accomplish ninyo kung sa 10 katao kayong iikot sa napakalaking compound na sinasabi mo 4.2 hectares?
Eh, tingin ko hindi nga lang yan 4.2 hectares. Hindi napakawalang walang-wala sa proportion no, yung gusto niyong, ah, wala sa proportion yung, sa laki ng area na gusto niyong, ah, paghanapan sa taong wanted. Gaya din sa una kong sinabi dun sa ano, sa unang vlog ko about, this, impending, arrest of, I mean, the serving of, arrest warrant to Kibuloy, doon sa una kong vlog, sinasabi ko nga, mas tama pa nga yung ginawa ng pulis nung una. Natural, yung kampo ni Kibuloy, eh, mag-o-overreact yan, OA ang reaction yan para ma-intimidate kayo. Bakit naman tayo magpapadala doon? Hindi po pwedeng sila ang masunod. Ang masusunod ay yung batas. Huwag nating hayaang katawa-tawa tayo sa ibang bansa na tayo, isang tao, at ibang mga co-accused ni Kibuloy na 5 yata o 4 pa yan, eh maging katawa-tawa tayo na para tayong kengkoy na nagsiserve ng warrant. So tama itong ginawa ngayon. Dapat wag yung tantanan yan hanggat sa hindi mahuli ngayong araw. Hayaan nyo na yung mga reklamo sa kabila. Meron kayong oras para harapin yan. Hayaan nyo sila magngangaw-ngaw. Ang sabi ko nga, bago kayo mag-demand ng respect, irespeto nyo muna ang batas. Ayaw nyong pasukuin si Kibuloy, pues, papasukin talaga kayo ng batas. Papasukin kayo ng mga tao na gusto nang matapos ang issue na yan. Ang laki-laki ng resources na ginugugol ng gobyerno para lang bantayan yung lugar na yan. Hindi po pwedeng habang panahon yan. Ang daming dapat harapin na trabaho ng ating mga kapulisan. Hindi lang yung pagbabantay dyan sa Davao, hindi lang pagbabantay dyan sa Kingdom. Kingdom. Hindi nga dapat tinatawag na Kingdom yan. Kaya lumaki ulo nyo eh. Dahil sa talagang feeling nyo nasa Kingdom kayo. Wala na pong kaharian dito sa mundo. Lalong-lalo na wala na pong kaharian, hindi naman talaga nagkaroon ng kaharian dito sa Pilipinas. Kayo lang ang gumagamit ng ganyang salita, Kingdom. Ang feeling tuloy ni Kibuloy talagang hari siya. Kibuloy, hindi ka hari. Ordinaryo kang tao. Mas masahol ka pa nga sa ordinaryong tao eh. Dahil ang accusation sa'yo eh nakakarimarim. Kaya dapat mong harapin yan. Tapos tatawagin mo yung turf mo, Kingdom. Eh mga sumbong dyan, kababuyan. Ang masakit nito, dinugtungan mo pa ng Kingdom, dinugtungan mo pa ng Jesus Christ. Sa tingin mo ba magugustuhan na Jesus Christ yung ginawa mong yan? Sa tingin nyo ba magugustuhan na Jesus Christ yung pagtatago mo sa batas? Kaya Kibuloy, sumuko ka na. Napapaligiran ka na. Harapin mo ito, Kibuloy. Tigilan mo na yung paglalagay sa isip mo na yan ay nasa loob ka ng Kingdom. Dahil lamang marami kang nauto. Marami kang napapaniwalang mga Pilipino dahil sa kahinaan ng tao. Dahil sa kahirapan ng tao.
Ngayon, isuko mo sarili mo at harapin mo yan at patunayan mo sa buong mundo na anak ka nga ng Diyos. Na handa mong harapin ang ganitong klaseng pag-uusig sa'yo. Total anak ka naman kamo ng Diyos. Hindi ba? Talo ka pa ni Laila de Lima, kababaeng tao. Mas mataas pa ang katungkulan sa'yo. Kung tutuusin dahil siya ay naging Justice Secretary at isang senador, humarap sa paglilitis. Hinarap ang kanyang mga problema na hanggang Kongreso pinagtatawanan pa siya. Huwag mo isipin na ikaw ay mataas ang katungkulan sapagkat hindi naman totoong kingdom yung sinasabi mong kingdom. Never nagkaroon ng kingdom sa Pilipinas. Never nagkaroon ng kingdom dito sa Pilipinas. Ikaw na lang ang nagsabi niyan. Ngayon, mga kababayan, mga kapatid, sana matapos na ito dahil nga napakalaking budget ang inuubos natin para lang dito sa pagbantay kay Kibuloy. At kayong mga kapulisan, maraming salamat at tingin ko ay ginagawa nyo naman talaga yung gusto nyong ipatupad ang batas. Tama ito. I'm sorry. Congratulations sa ating mga kapulisan sa paggagawa ng ganitong effort na hulihin at matapos na ang problemang ito na pagbabantay kay Kibuloy at pag-aresto sa kanya dahil malaking gastos ang ating ginugugol ng gobyerno para lang bantayan ang area ni Kibuloy. At saludo sa mga kapulisan natin. Sana tapusin na ninyo ito. Saludo sa DILG. Sana po ay tapusin na ito. Saludo sa ating presidente na sana ipatuloy-tuloy po ninyo itong operation na to. Hanggat sa mahuli ang taong gustong umiwas sa paglilitis. Tandaan po natin, dumadami na sila na mga nagtatago sa batas. Hindi na ito nakakatuwa sa mga Pilipino. At hindi rin magandang tingnan na kung kailan lalabas ng bansa, tsaka natin naaaresto. Katulad itong mga kasamahan ni Guo. Kung kailan nasa labas, itong sila Ong at saka yung kapatid niya ang pangalan nito, Christine Guo ba ito, kung sino man ito, kung kailan lumabas at saka nahuli. Si Congressman Tebes, hindi rin nahuli dito yan. Kung kailan lumabas ng bansa, tsaka nahuli na ibang doon sa ibang bansa. Nahuli ng mga pulis doon sa Timor-Leste. Etong dalawang kasamahan naman ni Mayor Guo, nahuli sa Indonesia. Huwag na nating antayin na yung iba pang wanted lumabas muna ng Pilipinas bago mahuli. Baka mamaya itong si Kibuloy mahuli natin sa Canada. Dahil yung mga co-accused niya puro Canada ang apelyido. Huwag na nating antayin ganun sana. So tuloy-tuloy na po natin ito, Mr. President, para hindi naman po tayo maging katawa-tawa sa ibang bansa. Huwag na po nating antayin na si Bantag, si General Bantag na dating Bucor Chief, mahuli pa natin sa China. Lalong mawawalan ng respeto sa atin ng
Baka lalong mawalan ng respeto sa atin ng China pagka si Bantag, eh sila pa ang maghuli para sa atin. Ang naisip ko lang, meron akong isang maliit na suggestion coming from my own analysis. Kasi sa aking ano lang, sa sarili kong paningin, masyadong relax ang Senate, ang mga kapulisan masyadong relax kahit may nakita na silang mga dapat i-hold na tao, katulad nung lumabas ang arrest warrant ni Mayor Guo, eh walang isang particular na agency na inassign para bantayan siya. Kasi ang problema dito, hindi ko lang alam pero wala kasi akong naririnig sa balita na paglabas ng warrant, eh meron ka kagad smaller contingent na hindi you're not automatically assigning the whole PNP organization or the whole NBI organization. Ang tingin ko lang, pag may lumalabas na ganitong warrant, immediately, mag-assign tayo ng smaller contingent na magiging responsible sa pagbabantay sa kanila. Kasi sa tingin ko, ang problema, kapag ginawa mong automatic yan, na pagka sinabi mong, alam na ng mga pulis yan, alam na ng mga NBI yan. Pagka ganun ang ating thinking, ang daling magturuan. Madaling magturuan na sabihin, nasa area nila yan, nasa Bulacan yan hindi ho ba? Parang ang daling magturuan. Nasa area nila yan, nasa norte yan, nasa south yan. Mag-assign kaagad tayo, may point person kaagad tayo na sasabihan na, responsibilidad mo yan, si Guo, ha? Gumawa ka ng team mo, bigyan kita ng authority para kumuha ka ng mga iba't ibang membro mo kung saan galing sa Pilipinas para bantayan ang taong wanted. Kasi nga, pagka buong organization, walang particular na tao na talaga namang haharap dyan, hindi natin alam kung sino ang responsable. Hindi naman pwedeng ituro mo ng ituro yung Chief PNP o hepe ng NBI. Kasi marami nga silang dapat harapin na problema dito sa ating bansa. Subukan natin ng gumawa ng smaller contingent. Particular sila na magbabantay sa mga taong hindi dapat makalabas ng Pilipinas. At bigyan natin sila ng deadline. 3 buwan kung 3 buwan o 2 buwan. At pag hindi nila na-accomplish yan sa loob ng 2 o 3 buwan, palitan kaagad natin. Under review yung kanilang performance. In that way, magkakaroon sila ng gigil para lang i-implement ang batas. Subject to performance evaluation sila. Kasi kung hindi natin gagawin itong subject for merits or demerits, kanilang performance dito, wala, relax lang. Pag hindi nakuha sa loob ng 3 buwan, palitan. I-review ang performance ng particular responsible na police or NBI na to. Sana po gawin natin ito para naman medyo maiba ang daloy ng performance. Again, wag nating antayin makalabas pa ng bansa at ibang bansa, ibang mga pulis pa sa ibang bansa ang uhuli sa subject natin. Kung gagawa tayo ng mga smaller contingent na merong isang responsible na general o kung sino man regional director ng NBI, madaling ipinpoint kung sino ang
hindi magtatrabaho at magtatrabaho. Kung sino ang magpe-perform at saka hindi magpe-perform. Hindi yung entire organization ang tinitignan mo, kundi yung particular team, particular contingent na inassign dito na dapat mag-perform. So yun na lang muna po at dudugtungan ko pa ito at mag-o-observe tayo kung ano mangyayari ngayong araw na ito. Sana naman matapos na ito at sa yung ating mga kapulisan na naka-assign sa Davao madala naman sa ibang assignment at hindi nakafocus doon sa isang lugar na binibigyan natin ng napakalaking atensyon at napakalaking budget para lang bantayan si Kibuloy. So mga kapatid, mga kababayan, dyan lang muna. At babalik pa tayo para dugtungan natin ang balitang ito at sana naman matapos na nga ito at maaresto na si Kibuloy nang matapos na ang pagbabantay ng mga pulis doon, mabawas-bawasan na ang gastos natin doon. Thank you so much at kung saan man kayo paning ng daigdig naroroon, magandang araw sa inyo at sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please subscribe and hit the notification bell as well and like button and please share this video to your friends and family. Goodbye for now.